Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Pagliligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahong tayo'y kinalipin. Awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin, sa piling sariwain. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang matibay na pananalig kay Jesus ang sagot sa ating paghihirap at pagdadalamhati. Ganito ang naging karanasan ng Kananeyang nagtiwala kay Jesus para pagilingin ang kanyang anak na sinapian. Sa Eukaristiyang ito, ipanalangin natin tayo'y mabiyayaan ng ganitong uri ng pananampalataya upang makadulog tayo sa Panginoon ng may panatag na kalooban. Tinipon tayo bilang mga kaanib na ang angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ikaw hanggang sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo, nang higit makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Inihahayag ni Isaías ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat sa kanyang piling, kabilang ang mga dayuhan at mga hentil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na yatin pong itutugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ulitin po natin. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang inyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Para kay San Pablo, ang habag na ipinaabot ng Diyos sa mga hentil ay siya ring habag na tatanggapin ng bayang Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Mga hentil, yamang ako'y apostol ninyo, pangangatawanan ko ang aking misteryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko. At sa gayoy, maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi magbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo. Ngunit ngayon kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayon, kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasamaan
ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayanan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisiksikan ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa linggong ito, isang magandang refleksyon mula sa Ebanghelyo na dapat nating pagnilayan. Ano ito? Yung una, yung pagkainip natin sa maraming bagay. Ako, kaisa na ako dyan. Meron sa atin na mainipin. Lalo na kung mag-aantay ka na hindi mo alam kung anong oras darating yung iyong tipan o yung taong dapat mong kitain, no? Sapagkat marahil ayaw nating mag-aksaya ng oras o panahon, no, para sa kahihintay, lalo na kung di mo alam kung ano nga kailan nga darating yung iyong inihintay. Lalo na sa ating panalangin, no? Minsan
Aywan ko kung naranasan ninyo na minsan nakakainip, di ba? Umihiling tayo sa Diyos na para bang hindi tayo dinidinig ng Diyos. At sa feeling natin, sa pakiramdam natin na parang hindi o ayaw ibigay ng Panginoon yung hinihingi natin sa buhay o anuman ito sa ating sarili o sa ating pamilya. So isang halimbawa ang nasa ebanghelyo natin ngayon na gustong dapat nating pagnilayan sapagkat makikita sa babae sa isang Canaanite woman, sa isang babaeng taga Canaan, ang laki ng kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi unang-una, siya ay dumulog kay Jesus. Marahil kilala niya si Jesus kasi kung hindi niya kilala si Jesus, hindi ito lalapit. At alam niya na ibibigay ni Jesus, marahil sa mga himalang ginawa ni Jesus, iba't ibang lugar, ay alam niya na si Jesus ay magpapagaling sa kanyang anak na inaalihan o napoposes ng demonyo. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa, sapagkat makiilang ulit siyang tinanggihan. Kung titingnan natin, pero ang nasabi sa Ebanghelyo ay hindi kumibo si Jesus. Pero doon sa reaksyon ng mga alagad, pagbigyan niyo na po siya, para umalis. Minsan ganun tayo, Sometimes, yung mga nanghihingi ng tulong or ng mga bagay-bagay sa atin, para hindi na mangulit, Lalo na kung Pasko, di ba? Minsan, kanta ng kanta sa labas, ayaw naman nating labasin, Pero pag binigyan na natin ng kaunti, kahit na kaunting pamasko, dahil sa kanilang pagkanta, titigil. Tapos babalik uli, Pero isang bagay ang dapat nating matutunan doon sa babaeng humiling kay Jesus. Bakit? Halos hindi siya nawala ng pag-asa kasi alam niya yung hirap na dinaranas ng kanyang anak na inaalihan ng demonyo. So, minsan tayo, kapag pagod na tayo, iniiwanan natin o ayaw na nating magdasal. Ay, hindi naman bibigay ng Panginoon yung aking dinarasal. O kaya baka pingi na ang Diyos o natutulog. Di ba? Meron kang natutulog ba ang Diyos? Pero sinasabi sa atin marahil ng karanasan ng babae na huwag tayong bumitaw sa Diyos. Di ba? Meron kantang, huwag kang bumitaw. Ang favorite kong singer yon si Morissette, So nagustuhan yung boses niya dahil yung kanyang ekspresyon, na sinasabi ng kanta, huwag bumitaw sa Diyos. Huwag kang bumitaw sa isang bagay na alam mong mangyayari. Amen? So pag ikaw naniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan, so dapat hindi ka mainip, hindi ka mapagod, hindi ka umiyak. Yung iba umiiyak na lang dahil sa hirap na dinaranas sa buhay. At nasasambit ng karamihan sa atin o marahil ng iba na tinalikdan na ako ng Diyos. O hindi ako mahal ng Diyos. So hanggang bumigat na yung kanyang isip o ang damdamin dahil nga sa iwan ng Diyos sa kanya. Pero sinusukat ng Diyos kung gaano natin siya kamahal tulad ng babaeng nabanggit sa ating ebanghelyo na tayo ay dapat magpatuloy sa ginagawa nating bagay kasi hindi tayo gagawa nga kung alam nating walang saysay ang isang bagay na ginagawa natin. Iiwanan natin to sigurado. At sinasabi sa atin na maging positibo tayo sa ating pakikitungo sa Diyos. Ibig sabihin,
pag tayo'y humiling sa Diyos, pag tayo'y nagdasal, no? So, magkaroon tayo ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos na balang araw na ang Diyos o ang hiniling natin ay tutuparin ng Diyos. Pero ang tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang intention ko? Ano ba yung purpose ko? Bakit ako humihiling? No? O bakit kaya sa isang banda, tanungin natin ang ating sarili, bakit kaya hindi pa sinasagot ng Diyos ang hinihiling ko? May mga kasagutan yan na marahil, no, ang Diyos ang nakakaalam o kayo, alam ninyo kung bakit matagal o kayo'y naghihintay. Marahil mahirap yung hinihiling nyo, pero sasabihin naman ng iba, Father, di ba sabi, walang imposible sa Diyos? Tama po. Pero, syempre, hindi natin makukuha ng madalian. Gusto natin instantly, di ba? Gusto natin na magugutom tayo, andyan, no? Lutuin na lang natin, o kahit na hindi na lutuin, kakainin na lang. So, ang nangyayari, nagiging tamad tayo, no? So, kakain ka nga ng mga instant, wala namang vitamina o lakas kang makukuha, lalo na yung mga bata, no? So, gusto natin, no, yung madali lang na makukuha agad natin. Pero sa isang banda, kung tayo ay, sabi nga, gagawa o maghihirap, walang bagay na nakukuha ng madali, no? Na nagiging masaya ka. Ibig kong sabihin, paghihirapan mo ang mga bagay, kapalit ang kasiyahan. Merong kapalit yan. Pero ang paghihirap natin, sabi ko nga kanina, ay hindi mababaliwala, kundi ito ay may saysay, no? Ikaw ay nagtatrabaho para sa mga anak mo dahil alam mo sa bandang huli, no, yung ginagawa mong mga bagay lalo na kapag nakapagtapos yung anak mo, yung nakapagtrabaho, no, maaahon ka, no? Pero yung iba hindi, kahit natapos na yung mga hindi pa rin. O bakit kaya? Anong problema? May problema ang pamilya, may problema ang anak, may problema ang tatay, nanay, no? Kaya siguro hindi natutupad, no? Pero dapat sama-sama natin, no, na kayanin kung ano man yung mga balakid, no, sa buhay natin. Hindi lang yung iaasa mo sa kung kanino man, no, ikaw, wala kang ginagawa. Ano ang role mo? Ano ang contribution mo? Ano ang may ambag mo para ang inaasam, no, para sa pamilya o para sa trabaho, para sa pag-aaral, ano ang naidulot mo para maging matupad o maging successful yung pinapangarap nyo sa buhay. Pero ipinakita sa atin sa Ebanghelyo, dahil sa laki ng pananampalataya, no, ng babae doon kay Jesus, no, na alam niyang pagagalingin niya ni Jesus yung kanyang anak. Yung tiwala na ito ay hindi, kumbaga sa ay mas naging matibay pa. Umawak siya o kumapit siya sa Diyos para nang sa gayon alam niya, no, ang lahat ng kanyang hinihingi sa bandang huli ay maibibigay ng Diyos. Sana maging tulad tayo ng babaeng iyon, no, sa laki ng pananampalataya. So, hindi man marahil siya sumusunod kay Jesus, no? Pero sigurado na maganda yung kanyang kalooban. Siguro, hindi man nabanggit sa Ebanghelyo, siya ay mabuting ina. Siya ay mabuting tao, no? Kasi lalaman natin o nakikita natin sa kanyang hiling, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. No, tayo minsan humihiling tayo na hindi para sa atin. Pero dapat din tingnan natin, no, o gawin nating maganda yung ating intensyon sa paghingi sa Diyos, no? Kaya nakikita, no, ng Diyos, no, sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat isa sa atin kung gaano kalaki yung ating pananampalataya sa Kanya o ang ating pag-ibig sa Diyos. Sana lagi nating idalangin, lagi tayong magdasal na sana yung banal na Espiritu ay tulungan tayo
na hindi tayo matempt, no, sa mga makagawa ng kasalanan dahil nga sa naiinip tayo, napapagod, umiiyak, nadadapa palagi, pero yung bibigay sa ating lakas, no, ng Espiritu Santo ang guide sa atin, no, para matupad natin, no, yung mga maging isang mabuting tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabagin ang Diyos Ama at mapagmahal sa kanyang mga anak. Kinakalingan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay, kaya't buong tiwala tayong manalangin. O Diyos, digin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang gayoy mabuwag ang pagkakabahagbahaging umiiral sa aming pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkulin, maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng anak dahil sa sakit, kalamidad, maharas na pagpaslang at digmaan, naway tulad ng babaeng Karnanenya, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtam ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ang ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos-puso kaming nananalangin sa iyo. Iligtas mo kami, palakasin mo ang aming loob, at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Iniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kaming maging marapat ng iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghelik si awit nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Naparito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ilabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, inubot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
pagkabuhay. Kami natubos mo na, Panginoong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Panginoong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaon mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaon pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Ezekiel Moreno at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubili ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa
Iniling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kaniyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kalingat habang sa buhay mabibigat at karungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon bigang ng lupa, sa panahon ng anis sa gala, sa panahon ng digmaan, Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.